beloved Boss Mike Cervera. Yan, mga kababayan ko. Bobo rin eh, no? Ha? Oh, pareha sila ng ate niya, bobo. Oh, yan, mga kababayan. Basahin natin. Sign na walang common sense ang isang leader. Namimigay ng stop toy sa biktima ng baha. Tanga eh, no, mga kababayan ko. Oo, sign na bobo at tanga yung pamilya ni Duterte. Pagka pati yung stop toys ay sinita sa pamimigay ni Pangulong Bongbong. Parang ganito lang yan eh, mga kababayan. No? Ganito ho mag-isip si Kitty Duterte. Pareha sila ng ate niya. Nakikita nyo to? Oh, ano laman? Tubig. Tama mga kababayan? Parang sinabi niya na common sense pag namigay ka lang ng plastic. Hindi niya na ho sinali yung laman. Nakuha nyo? Hindi niya sinali yung laman. Parang plastic lang yung pinamigay eh. Diba? Hindi niya sinabi na may lamang tubig yung plastic. Bobo! Diba? Bobo. Ganong kabobo itong mga ito. Ewan ko ba kung mananalo pa ito. Kaya nga ho mga kababayan, siguro nasobrahan na naman sa kakabatak. Malamang singhot na naman ito ng damo. Kaya siguro nawala na naman sa katinuan. Dahil ho yan sangkot ho yan sa illegal na droga, sa paggamit. Paggamit mga kababayan. Ito na. Pa rin ang usapin sa pag-aresto kay dating Pangulo Rodrigo Duterte na damay naman sa kontrobersiya ang anak nitong si Veronica o Kitty Duterte sa mga litrato at bidyong nagpapakitang hay na hay umano siya. Balitang umaapat. Ano ibig sabihin ng hay na hay? Bangag na bangag. Ano ibig sabihin ng hay na hay? Bangag na bangag. Kita nyo mga kababayan ko? Kung sino ang totoong bangag. Ayan, sa balita hay na hay daw itong si Kitty Duterte na anak ni Duterte kay Hanilet. Simula kay Kim Mangunay. Sa gitna ng kontrobersiya sa war on drugs na ipinatupad ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinag-uusapan ngayon ang anak nito na si Veronica o Kitty Duterte. Ilang post kasi sa social media ang lumutang kung saan hay o nakagamit di umano ang anak ng dating Pangulo. Yan yun. Bangag na bangag daw. Bangag na bangag na bangag. Was ito sa kanyang ama na inaresto noong Martes at inilipad patungo sa International Criminal Court dahil sa implementasyon ng madugong kampanya kontra illegal na droga. Kaya naman maraming netizens ang pinagpiestahan ng mga larawan at video na mula umano sa dump account. Kita nyo mga kababayan ko. Pag nakabatak pala to mga kababayan, lalong naduduling. Lalong naduduling mga kababayan. Ng dating presidential daughter. Nako po. Wala pa namang payag ngayon si Veronica o kahit sino sa mga Duterte kaugnay sa ibinabato sa kanyang aligasyon. Nako po. Bukas din ng abante sa panig ni Kitty kaugnay sa issue. Tapos si Kim Mangunay ng Abante Radyo. Grabe mga kababayan bogsa na bogsa. Sabog na sabog. Tangina, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung binibintang nila sa iba, yung binibintang nila sa ibang tao, sila talaga may gawa. Kaya lahat ng mga binibintang ng mga Duterte na adik daw ang Pangulo, sila talaga ang adik. Buong pamilya, mga kababayan yan. Mula sa tatay nila, kay Pulong, kay Baste, kay Sara Duterte,
at kay Kitty Duterte. Ha? Eh baka nagja-jamming pa itong mga ito eh, buong pamilya. Oh, ako naniniwala diyan. Baka nagja-jamming pa sila. Oh. 'Di ba? Oh, ikaw naman. Ikaw naman, oh. Ikaw naman, oh, ikaw naman. Mga pamilyang bangag, ano. Etong mga Duterte talaga. Ako naniniwala, baka nga no. Hindi na natin may alis na isipin na silang buong mag-anak nagja-jamming para bumatak. Tignan nyo naman yung itsura nito lang oh. 'Di ba mga kababayan ko? Baka akala nyo dyan lang ho sa mga droga na sasangkot. Si Kitty Duterte, hindi ho. Maging ho sa pagtanggap ng maraming pera sa mga drug lord. Pasok! 81 pesos. On 25 Grabe mga kababayan. Bugbugin na natin. Sentry, Banat. 71.81 pesos. On 25 October 2011, nakatanggap si Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte ng 10,655,371.81 pesos. Grabe no mga kababayan ano? Yun kusang dumating na ho yung pera sa kanilang mag-ina. Almost 11 million mga kababayan. Kaya nga ho yung mga yan, kahit magdurog araw-araw okay lang Si Kitty, mga kababayan, kahit bumatak yan araw-araw, mga kababayan, walang epekto yan sa dami ng nanakaw. Ang daming nanakaw ng pamilya nila. Lahat pinagkakitaan nila, mga putang inang yan. Mula kay Sami Uy. Galing kay Sami Uy, drug lord daw yan. Bakit namimigay ng pera yan? Matindi mga kababayan. 23 April 2012, nakatanggap muli si Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte mula kay Sami Uy ng 10,655,373.31 pesos. Parang mga kababayan para bang may eksakto ng presyo yung binibigay na sustento. Oo, baka naman jowa rin ni Hanilet yung Sami Uy. Hindi naman siguro mga kababayan. On October 22, 2012, nakatanggap si Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte mula kay Sami Uy ng 10,655,003. Ilang yan? 10 million plus. Ilang tatlo na Tatlo na hong almost 11 million ang natatanggap netong si Kitty Duterte at joint account niya yung nanay niya na naging asawa din ni Digong. Nakuha nyo? Ilang beses na yan? Pangatlo na yan. 373.81 pesos. On 10 April 2013, nakatanggap si Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte. Grabe. Mula kay Sami Uy. Pang-apat na yan. Pang-apat. Pang-apat na yan. Kulang-kulang 50 milyones na yan. Ng 10,655,373.81 pesos in manager's checks. Ang total na natanggap ni Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte mula sa drug lord na si Sami Uy ay 53,276,860.55 pesos. 50 million mga kababayan. Mga kababayan 50 million yung dami na ng pera ni Hanilet. Mga kababayan, kahit na hindi na nga magtrabaho yan Ano mang gagawin pa nila sa dami ng pera, di ba? Grabe sila, no? Baka may paluwagan.
paluwagan ng puday. Ay, nako, oh. Ang grand total na nakuha ng Duterte family Oh. mula sa isang drug lord na si Sammy Uy ay 181,653,487.36. Grabe, kaya pala sabi ni Duterte, pag in-check, sigurado, pera yan, pera. Pera, kateng-kateng ang pera. Di ba sabi ni Duterte yon? Pag nakita ko, in-check yan, sabi niya lang, botante. Donasyon yan, pera, pera. Ayun, mga kababayan ko, naging pera nga nila Duterte, mga kababayan, ano? Sabi rito ni Boss Mike, nagpunta po ako sa Pegasus, nakuha ko si Bubbles. Pakatindi po ginawa namin. Yung turo mo na nakatayo. Grabe ka naman. Ikaw talaga. Sige na. Ang kopya ng summary ng mga transaksyon sa bangko na nagpapakita ng mga payout ng kilalang drug lord na si Sammy Uy, kina Sara Duterte at sa mga At sa buong pamilya nila. Kaya ikaw, Kitty, huwag kang umiepal. Bobo ka naman, hayop ka. Kaya tuloy, tignan mo ha. Di ba? Hindi lang ho yan ang issue. Kitty Duterte, hindi binan sa ICC dahil na-discover na bangag daw itong si Kitty na pumasok sa kulungan ng ama niya. Ban ngayon sa ICC. Si Wake and Bake. Paano ba naman bibisita sa kanyang ama, lasing. Siyempre, lasing, naamoy, ng doon pa lang sa security, naamoy na lasing, so hindi papapasukan. Siyempre, lasing. Lasing. Nagwala-wala. Allah ka, nagwala ang duling. Titigan nyo. Tangina, mga kababayan, tignan nyo yung itsura. Nagkakanda duling-duling na kakabatak niya. Ayan, mga kababayan ko. Kitty Duterte naban sa ICC. Hindi na pwedeng dumalaw sa ama niyang bangag. Dahil pumunta sa ICC na lasing at bangag. At nagwala daw. Siguro bangag na bangag. Kaya nagwala doon yan. Nang hindi payagang pumasok sa loob. Grabe, no, mga kababayan, no. Pasok. Hindi niya kasi nasa Davao siya. Kala niya siguro uubra. Sa security, naamoy na lasing, so hindi papapasukan. Siyempre, lasing. Nagwala-wala. Feeling niya kasi nasa Davao siya. Kala niya siguro uubra. So, nagwala-wala ang lola ninyo doon. Kaya ngayon, naban po sa ICC ang gaga. Si Wake and Bake. Mga idol ng mga idol ng mga DDS. Idol ng mga bangag. Idol ng mga bangag. Feeling nila nabili nila lahat ng ng mga hukom. No, mga kababayan, tingnan niyo itsura nito. Wala hindi. Mga ganitong itsura, mga kababayan, pas. Pagka ganyan mga itsura sa akin, pass. Kahit pagka ako yung babayaran, sandali lang. Depende na yan kung magkano. Hindi totoo kung ganito yung mga itsura. Dapat ganito na yung mga ganito yung itsura. Dapat sila na yung magbabayad sa lalaki para mabengbang sila. Tingnan nyo naman mga kababayan. Eto ho mga kababayan, yung gusto laging dalawa, yung kabengbangan niya. Bakit dalawa? Dalawa kita niya. Di ba yung duling dalawa nakikita niya? Kaya ang gusto niya, laging dalawa kabengbangan niya kasi isa lang yan pero dalawa tingin niya Grabe talaga kayo. Oy, tigil nyo nga yan. Kapal ng mga mukha. Ang kapal ng mga mukha nyo.
Ibang klase kayo. Oo, tuloy. Bibisita ka sa tatay mo, lasing ka. Oo nga. Nakainom ka. Hindi ka papasukin, nagwawala ka. Oo. Ano tingin mo, Davao yan? Oo nga. Na pwede nyo lahat gawin ang gusto ninyo? Tama. O yan, ban Oo. ka ngayon. Oo nga. Wake and bake. Oh, 'di ba? Mga kababayan? Ay, nako, mamaya. Oh, eto naman mga kababayan. Oh, baka tumayo ang balahibo nyo rito sa susunod, ha? Oh, tirahin mo. Ha? Tirahin mo! Baka akala nyo Boss Mike, wag na, ikaw lalaki ka tapos tinitira mo si Sarah. Tapos tinitira mo pa rin yung kapatid niya. Grabe ka naman, Boss Mike, tinuhog mo na silang lahat, ha? Sige, oo, tumawag na tayo ng titira, ha? Tumawag na tayo ng titira kay Kitty. Eto na, mga kababayan ko, pasok! Ginawang katarantaduhan Yo! ng anak ni former President Duterte na si Kitty Duterte. Tinatawag nga tong bastarda Oo. Kasi halos lahat Nakakamiss si Mima, no? Mga kababayan, ano? Oo, kahit na makulit yan kahit na abnormal ito nakakamiss ito Oo. Siyempre, wala na kaming laruan. Wala na kaming mga kakulitan na no? 'Di ba no, Olive Macapagal Ano? Ha, 'di ba? Sa inyo pong lahat ay tiyang pa naman ng masasamang gawain ginawa na daw nitong si Kitty di umano. Wake and bake, 'di ba? Panay party, 'di ba? Wala namang masama mga minamahal sa nagpa-party kasi even wala naman, kami nga nagpa-party rin Ang masama, yung nagpa-party ka tapos bangag na bangag ka, tira ng droga. Ayaw na nga ng tatay mo yun, di ba? Kaya nga maraming pinatay na adik dahil dyan sa droga-droga na yun Tapos yung anak ni Duterte, bangag na bangag din pala. Pinagmamalaki pa yung paggamit ng marijuana. Saan naman kayo dun? Kapag ka-anak ni Duterte, di pwedeng patayin. Kapag ka-ibang tao, mahirap, walang pera, walang kinakabuhay, walang kakayanan, papatayin na lang basta-basta? Di ba mga kababayan? Yan ang sinasabi ko, Kitty. Mauungkat ka ngayon. Imbis na nananahimik ka na lang na nakikipagbengbangan dyan sa boyfriend mo. O baka naman hiwalay ka na naman. Hindi naman kita masisisi. Wag ka na mangialam dito sa sa problema ng bayan kasi bobo ka Ayan Yan kasi mga kababayan. Binabanatan niya yung pamimigay ng Pangulong Bongbong ng ayuda. Ang ayuda ng Pangulong Bongbong, may kumot, mayroong kulambo, meron tuwalya, may towel, may panyulito, mga kababayan, may kumot, marami mga kababayan, may comforter, ang daming pinamimigay, at meron ding food packs mga kababayan, at meron ding mga sabon, alcohol, kompleto mga kababayan, at sinamahan din ng stop toys para sa mga bata. Alam natin mga kababayan na nagkakatroma yung mga bata na nagiging biktima ng mga trahedya tulad ng pagbaha. 'Di ba? Walang malibangan yung bata. Gaano man lang yung stop toys na idagdag mo sa napakarami mong pinamimigay. Abay, ang nakita lang talaga yung stop toys Hindi nakita yung napakaraming mga pagkain, dilata, mga bigas, at mga asukal, mga kompleto. At sinamahan pa ngayon ng mga bagong mga damit. Buong pamilya pwede. Bago mga damit. Halo-halo. Pang-pamilya package yan na pang-pamilya kit na damit. Mula kay ate, kay kuya, kay bunso, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Kompleto yun, mga kababayan.
Oh, tingnan ninyo. Kaya nga, para kay Bunso, kasi nga, nilagyan pa ng stop toys. Nung nilagyan ng stop toys yung mga damit na mga bago na hindi nagawa ni Digong na bangag, hindi nagawa ni Duterteng bangag, ano? Kahit yung anak niya, hindi magawa-gawa yon, eh wala nga maipakitang pinamimigay yon, ano? Mga kababayan ko, aba, nasita pa. Nasita pa nila, walang ya talaga, no? Grabe. Yung stop toys talaga, mga kababayan ko, ang nakita. Our beloved Boss Mike Cervera.